Naranasan mo na ba to? Yung tipong nasa gitna ka ng isang mahalagang video call, tapos biglang choppy na? O kaya naman, handa ka ng mag-relax, manunood ng Netflix, pero ayun, paikot-ikot lang yung loading icon. Nakakainis, di ba? Alam ko. At alam mo kung anong madalas na unang pumapasok sa isip natin? Kailangan ko na sigurong magpalit ng router. So ayun na nga, pumunta ka sa store o nag-online at binili mo yung pinakaastig na router na nakita mo. Yung itsurang spaceship, maraming antena at wow, 29,000 pesos. Pero sabi mo, okay lang para sa mabilis na internet. Pag uwi mo, sinet up mo agad, excited ka. At para makita ang magic, nag-speed test ka. Ang resulta, halos pareho lang sa luma mong router. Paano nangyari yon? Sayang yung pera? Dito napapasok yung totoong kwento. Kasi, heto ang sikreto. Malamang hindi naman talaga yung router mo ang problema. Ang tunay na issue, medyo na-misunderstand natin kung ano ba talaga ang papel ng router at kung paano gumagana ang internet pagdating sa loob ng bahay natin. Okay, so para malinaw, i-breakdown natin. May dalawang konsepto kasi tayo na madalas akala natin iisa lang, pero sobrang magkaiba pala. Ganito yan. Isipin mo na lang na yung internet plan mo galing sa Smart, Globe or Dito ay isang malaking tubo ng tubig na papasok sa bahay nyo. Kung gaano kalaki yung tubo, yun yung maximum na bilis ng internet mo. Period. Ngayon, yung Wi-Fi router mo. Yan naman yung mapasilyo o hallway sa loob ng bahay mo. Ang trabaho niya lang, i-distribute yung tubig na galing sa tubo papunta sa mga kwarto. So kahit pa bumili ka ng router na kasing lawak ng NLX yung pasilyo niya, kung yung tubo mo papasok sa bahay ay kasing liit lang ng straw, walang mangyayari. Hindi mapapabilis ng malawak na pasilyo ang agos ng tubig galing sa maliit na tubo. At dito pumapasok yung napakagaling na marketing ng mga kumpanya. Pansinin mo yung mga box. Anong nakasulat? Faster Wi-Fi, hindi faster internet. At technically, totoo naman yon. Mas mabilis nga ang koneksyon mula sa device mo papunta sa router, pero hindi yun yung internet. It's a very clever, very legal way to sell you something. Alam na alam nila na karamihan sa atin hindi mapapansin yung pagkakaiba ng Wi-Fi sa internet. Napakatalino, di ba? Pero teka lang, sabihin na nating, okay, gets ko na. Paano kung mabilis naman talaga yung plan ko? Gigabit plan. Malaki na yung tubo ko. Diyan napapasok yung mamahaling router, tama? Well, hindi pa rin. Kasi may isa pang kalaban, isang hidden boss kumbaga, na kahit anong ganda ng router mo, wala siyang laban. Ang tawag dito ay ISP throttling. Ano to? Ito yung sadyang pagpapabagal ng internet provider mo, Globe man yan, Smart or Dito, sa ilang mga bagay na ginagawa mo online. Halimbawa, napansin mo bang bumabagal yung Netflix paggabi? O kaya naglalag ka sa gaming kahit mabilis naman yung speed test mo? Yan yon. At ang malupit dito, ginagawa nila yan ng patago. Walang text, walang email, basta bumabagal na lang. Kung sa tingin mong hindi to totoo, pakinggan mo tong kwento. Sa US, may isang malaking internet provider, yung Comcast. Noong 2014, biglang bumagal ng husto ang Netflix para sa lahat ng subscribers nila. Grabe ang reklamo. Siyempre, maraming bumili ng bagong router pero wala pa rin nangyari. Ang ending, nagbayad ang Netflix sa Comcast at parang magic, kinaumagahan bumilis ulit yung Netflix. Anong nagbago? Wala, hindi yung router ng mga tao. Ang nagbago ay yung deal sa pagitan ng dalawang higanteng kumpanya. Yung problema, wala sa bahay nila. So, yun yung punto. Ang router mo, nasa sala mo. Ang throttling, nangyayari yan sa mga computer at server ng internet provider mo. Malayo pa bago makarating yung signal sa pader ng bahay nyo. Kaya kahit pa router na gawa sa ginto ang bilhin mo, wala siyang magagawa. Okay, so para fair naman, baka isipin mo, so wala talagang silbing mag-upgrade ng router? Meron. May isang specific na sitwasyon kung saan tama at kailangan talaga ang pag-upgrade. At hindi ito tungkol sa bilis na galing sa labas, kundi tungkol sa gulo sa loob. Isipin mo na lang yung bahay nyo ngayon. Ilan ba yung devices na nakakonect sa Wi-Fi? Hindi lang cellphone at laptop, di ba? Nariyan yung smart TV, yung tablet ng mga bata, yung smart speaker, yung mga CCTV camera, baka pati yung ilaw at aircon mo. Yung average ngayon sa isang household, mahigit 17. 17! Ang dami nun! Para mas madaling maintindihan, isipin mo yung isang restaurant. Yung internet plan mo, yan yung kusina. Gaano man kabilis magluto ang mga chef dyan, yun lang yun. Yung router mo, sila yung mga waiter. Ngayon, kung konti lang yung customer,
Sabihin nating 3 table. Kayang-kaya yan ng isang waiter. Pero paano kung biglang pumasok yung isang buong bus ng turista? 40 table? Kahit gaano pa kabilis yung kusina, kung iisa lang yung waiter mo, magkakagulo siya. Malilito, matatagalan yung orders. Yan ang network congestion. At yan mismo ang ginagawa ng isang mas malakas na router tulad ng Wi-Fi 6 or 7. Para kang nagdagdag ng 10 waiter, kaya niyang i-handle lahat ng 40 table ng sabay-sabay at efficient. So yes, malaking tulong siya kung may 40 kang table. Pero kung 3 lang naman yung mesa mo, yung 10 waiter mo, nakatunganga lang. Sayang lang. So, paano mo malalaman kung ikaw ba yung may 3 table o yung may 40 table? Simple lang. Gumawa kami ng isang super daling checklist para sa'yo. Okay, handa ka na? 3 tanong lang to. Yes or no lang. Una, yung internet plan mo ba ay gigabit speed, meaning 1,000 Mbps o higit pa? Pangalawa, sa bahay nyo may 15 devices o higit pa na sabay-sabay na ginagamit, nagsistream, nagdownload, naglalaro? At pangatlo, may mga parte ba ng bahay nyo na parang black hole ng Wi-Fi, yung mga tinatawag na dead zones? Okay, nakuha mo na yung sagot mo? Kung ang sagot mo sa lahat ng yan ay isang malaking oo, baka nga kailangan mo na talagang mag-upgrade ng router. Pero kung may kahit isang hindi lang sa mga sagot mo, may good news ako. Yung pinaka-effective na solusyon para sa'yo, malamang sa malamang, ay libre. Ito, yung gagawin mo bago ka pa man mag-add to cart ng bagong router. Step 1, mag-speed test ka. Screenshot mo, yan ang ebidensya mo. Step 2, tawagan mo ang customer service ng Smart, Globe o Dito. Sabihin mo, hello, ito yung speed test result ko. Bakit hindi ko nakukuha yung bilis na binabayaran ko buwan-buwan? Maging magalang pero firm at itanong mo rin, may mas bago ba kayong plan na mas mabilis pero pareho lang ang presyo? Minsan, yun lang. Isang tawag lang, aayusin na nila sa side nila o ililipat ka sa mas magandang plan. Walang gastos. So, para matapos, iwan ko sa inyo itong isang tanong. Isipin niyo to, paano kaya kung sa bawat box ng mamahaling router, may sticker na nakalagay yung speed limit ng sarili mong internet plan? Halimbawa, bibili ka ng 29,000 pesos na router pero may nakasulat na, paalala, ang internet plan mo ay 50 Mbps lang. Sa tingin mo, may bibili pa kaya? Yun lang, pag-isipan natin.